Samantala, pinag-aaralan na ng Senate Committee on Finance ang panukalang dagdagan ang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ito'y kasunod ng hiling ng 8 senador na naniniwalang hindi magagawa ng opisina ni Vice President Sara Duterte ang social services na inaasahan mula rito dahil sa tinapyas na pondo rito ng Kamara. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Masusin ang pinag-aaralan ng Senate Committee on Finance ang rekomendasyon na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President. Ayon kay Senador Grace Poe, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, pag-aaralan nila ng mabuti ang kahilingan ng kanilang mga kapwa-senador. Kasunod dito ng pahayag ni Senador Joel Villanueva na may 8 senador na payag na dagdagan ang budget ng Office of the Vice President na tinapyasan ng malaki ng Kamara de Representantes. Ito ay sa paniniwalang kailangan ng OVP para sa social services at ang orihinal na budget ay galing mismo sa National Expenditure Program na isinumiti ng Malacanang. Una nito'y inadapt ng Senate Committee on Finance ang bersyon ng Kamara de Representantes na bawasan ng 1.3 billion pesos ang OVP at mahigit 700 million pesos na lang ang natira para sa taong 2025. Dahil sa naging paliwanag ni Senador Poe ay ilang beses silang nagpadala ng sulat sa opisina ni Vice President Sara Duterte para magsumite ng mga dokumento at idepensa ang kanilang budget. Ngunit wala silang natanggap na sagot mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ang pahayag ni Villanueva na suportado ng 8 senador ang pagdaragdag sa budget ng OVP ay bago nangyari ang pagwawala at pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez noong Biyernes ng gabi. Ang 6.352 trillion pesos budget para sa 2025 ay nakatakdang isa lang sa second reading bukas sa Senado. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.